minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, hindi lang po ako yung makakasama nyo sa ating talakayan ngayon. Nandito si Ballpoint, yes. Nandito si Sir Glenn, hello, Biyahe ni Koy, at si Jake Magnus TV. So ngayon, meron tayong mahalagang pag-uusapan tungkol nga po sa binabalak daw di umano na regodon dito nga po sa ating Senate President na si Tito Sotto. So, Koy, meron tayong napapabalita na parang ipapalit daw itong si Cayetano, si Caldero Boy. Eh, di ba, matagal na yun eh, September pa yun, di ba? Yung balitang yun. Ngayon medyo umusok. Gawa nga ng mukhang nasasapul na yung minority ngayon, 'di ba? Sila Villanueva, sila yung mga pinapaimbestigahan, 'di ba? So, nasasapul na sila kung kaya't parang nagkakaroon ng balita na ireregodon na daw itong si SP Tito Sotto. Ano yung masasabi mo, Koy? Ako pinaka maganda tong usapin na to. Kasi alam mo kung bakit. Nakikita na ng taong bayan na desperado ang opinion ko to desperado ang Senado ngayon na magpalit ng liderato. Unang-una, sa taon na to, nakailang palit tayo ng Senate President. Sabihan mo nga to, 3 beses kung magkakataon. Imaginein natin at imaginein ng mga kababayan natin kung anong kahihinatnan ng ating Senado. Number 1, halata na sila na may pinagtatakpan. Di ba? May pinagtatakpan. Maayos ang palakad ni Tito Sotto para sa akin. Ewan ko sa inyo kung ano. Maayos. Maayos ang palakad ni Tito Sotto. Maganda ang ginagawa niya. Even sa Blue Ribbon Committee, ginigitnaan niya lahat. Pero ang problem ganito eh. Ito balita pa lang. Allegedly, papalitan na si Tito Sotto. Bukas Bukas pag-open ng Senado. At ay papalit daw nila, di umano, Cayetano. So tingin mo, bakit si Cayetano? Bakit si Cayetano? Ibabalik sa Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Punta mo tayo kay Cayetano. Ako rin nagtataka ako sa totoo lang. Si Caldero. Bakit ipapalit nyo si Cayetano? Halatang-halata na one-sided tong tao na to. Hindi mababalance ang Senado. Kailangan natin yung balance sa Senado at kayang tumimbang sa lahat. Ang ilalagay mo sa Senate President. Isa tingin nyo, si Cayetano halatang DDS to eh. Kasi seryosong usapin daw yung tawag dito. Seryosong usapin daw yung tungkol dito sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Kung kaya't medyo natatakot na sila or parang they are shaking kung kaya't parang madadali na kami dito, parang iniisa-isa na kami. So parang yun yung iniisip nila na kailangan matanggal na agad si Tito Sotto. Na-anticipate nila hindi lang si Bato de la Rosa, pati si Bungo damay dyan. Ito nga ito MT. Alam nilang magigipit ang Duterte Block. Okay. Alam nilang mayayari sila. Alam nilang may kahihinatnan sila. Alam nila yung mangyayari ngayon. Sino ba yung mga tinatamaan ngayon ng mga senador? Ang dami. Jingo Estrada. Ito na lang eh. Sabihin na natin na pag inupo nila si Cayetano, ililigtas nila sa pagkahuli sa ICC si Bato de la Rosa. Correct. The only gateway kasi, the only gatekeeper na pwede magsarado ng pintuan ng Senado ay hindi nila kaalyado. Correct. At kapag nagtago sa Senado si Bato de la Rosa, ibibigay siya ni Senator Sotto. Nagsabi na eh. Kailangan sumunod ni Senator Sotto sa batas, tama? Correct. Ikaw pare, ano sa masasabi mo? Isa po diyan sa sa palagay ko kung bakit ganoon ang mangyayari kasi 'di ba si Cayetano Senate Minority Leader? O siya yung parang itinuturing na leader ngayon. Ang ko ngayon yung danger ko nga Senate Minority Leader siya. Oo. Tapos, ako nga duda nga, baka nga mamaya mahila pa niya yung kapatid niya eh. Mahihila niya. Tapos yung isang, baka si JB Estrada lumipat din sa minority. Ang daming negotiation, kaya nga ganun sila kadeterminado na palitan si Senate President kasi ang bilang ngayon is 9. 9 over 13. 9 lang sila. Si Villanueva, si Estrada, si Padilla, Escudero, si Villar. Basta 9 lang sila. So ganun sila kadeterminado. Plus, mawawala sa kanila si Bato de la Rosa, yung sinasabi niyong gatekeeper. Kasunod na po yan ang danger ni Bongo.
Actually, kung ako lang din yung yung tatanungin, in terms of money, medyo parang kinakabahan sila. Kasi can you imagine mga minamahal, diba, sa ongoing Senate investigation. So, syempre, meron ng mga natatamaan ng mga iilang senador. So, syempre, baka ma-close yung mga bank account ng mga yan sa AMLAC. Diba? There's a possibility na, isa rin yan sa mga tinitignan na na hindi magalaw. Oo, na kung kaya ang ginagawa nila ngayon is pinupush through nila na tanggalin na si SP, 'di ba? SP Tito Sotto kasi parang nararattled na ang kanilang grupo. Diba? Tsaka hindi nila madidiktahan. Oh. Si Senate President Tito Sotto hindi nila madidiktahan. At isa pa sa mga nagpapatibay na delikado yung ng minority kasi doon sa determination ni Senator Panfilo Lacson na balongkatin yung Blue Ribbon. Halongkaton ang Blue Ribbon Committee. Kasi alam mo kung bakit. Investigation. Alam mo kung bakit. Isa rin sa pinakamalaking impact nito sa Duterte Black is mahahalongkat sila. Bukod sa mahahalongkat sila, malalaman din yung sinasabi ni Tini, ni Senator Ping Lacson na maraming tatamaan na mga kanyang kasama sa Senado, yung mga colleagues nga sinasabi niya. Even the Senate President is tatamaan din talaga. Kaya nga siya eto mga minamahal, madaming mga senador ang nagagalit kay Ping Lacson. Kaya nga siya, di ba, natanggal bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee kasi bakit daw sinusunog niya ang sarili nilang pamamahay. Di ba? Yung bakit kapwa mo senador iimbestigahan mo. Yung punto lang doon naman ni Ping Lacson is wala tayong dapat kinikilingan. At saka yun lang masasabi nila kasi alam nila kung ano yung credibility ni Senator Panfilo Lacson pag mag-expose. At saka besides, si Panfilo Lacson, magaling na investigator yan. And dating PNP chief yan. So lahat ng angle, titingnan niya. Hindi naman pwede na bias siya sa ganito, bias siya sa ganyan. So dapat lahat talaga titingnan para nang sa gayon, yung ongoing na investigation ay patas. Correct. At hindi bias. Diba? Isa pa sa nakikita ko, Mima, mga bro, pards. Isa pa sa nakikita ko na maraming panahon na ito yung hinahanap natin na senador sa totoo lang. Yeah. Ito yung hinahanap na senador na walang kinakatakutan. Walang kinakatakutan. Balance. Even yung mga tropa niya sa Senado, even yung mga kahit sino pa, wala siyang natatakutan. Ito yung hinahanap natin senador talaga sa totoo lang. Pero kung mangyayari ang balasahan bukas, at pag mapanood ng taong bayan to na pinag-usapan natin, sabam, 12 na, no? 12 na. O ngayon, mamaya. Yeah. Mamaya, isa lang ang lalabas sa taong bayan nito. Halata sila na may pinagtatakpan na katarantaduhan sa loob ng Senado. Correct. At saka bisig ganito yung mga senador ngayon, ito nagtataka ako. Ongoing yung bagyo natin ngayon. Diba? Nasasalanta tayo ng bagyo. Mas iniisip pa ng mga senador na magpalit ng liderato. Correct. Tama ba yun? Instead sana, magbigay muna tayo ng relief goods. Paanuhin muna natin tong bagyo. Paalisin muna natin to. Mas nauna pa nilang isipin yun, yung magpalit ng liderato kontra isipin yung mga kababayan nating Pilipino na mas kailangan ng tulong. So, anong klaseng mindset na mayroon sila? Alam nyo, in fairness may nakarating na info kasi sa akin. Reveal na natin. Okay, para maganda. Alam nyo ho ba, mga kababayan, na ito allegedly, di umano ay dadamputin si Bato sa 15 o sa 14. Oh my God. Kaya nagmamadali. Nagmamadali. A day after the Senate investigation. Nagmamadali, MT, Wait lang. I'm just asking and I'm just wondering na bakit parang gusto nilang patanggalin si Tito Sotto. Si Tito Sotto na nga mismo nagsabi na poprotektahan niya, di ba? Ito si Senator Bato de la Rosa. Pag nasa loob ng Senado, poprotektahan niya. So, ba't nila tatanggalin? Si SP na nga nagsasabi, poprotektahan daw. Pero alam mo, sa totoo lang, Mima, si Bato de la Rosa. Sa totoo lang, hindi si Tito Sen ang target talaga nila Gusto talaga nila makuha ang Blue Ribbon Committee. Kasi yun ang Pandora's box
Yes. Damay sila lahat dyan. Kaya kailangan nila ma-secure ang Blue Ribbon Committee. Ipalit talaga nila, ibalik nila si Marcoleta. Kasi mayroon pong malaking institusyon na damay din yan eh. Ito sabihin natin to. Ito kasi yan. Bakit nila binabalik si Marcoleta? You know the reason yung bakit. Nakita nyo na bumanat si Katon Ying. Nakita nyo paano bumanat si Katon Ying? Connect natin to kay Risa Ontiveros. Bakit binanatan ni Katon Ying si Risa Ontiveros? Para mag-ingay. Bakit si Risa Ontiveros ang binabanatan nila? Kasi si Risa Ontiveros ang madalas na pumuna. Correct. Sa Blue Ribbon Committee. Exactly. Na ito yan. Ito sabi dito sa yung isang insurance company na Stronghold. Wala natin pangalanan. Wala natin pangalanan. Kasi para patas sa iba, maraming iiyak eh. Sa bagay. Pero nasa balita na naman yan. Yes, nasa balita naman. Ang pagkakaalam ko ay meron daw itong institusyon na nagpapatakbo at pinakamalaking stockholder. Ang may-ari ng Stronghold ko. Meron itong isang malaking organisasyon. I don't know about So that. itong organization na to, pinipigilan nilang malaman kasi pag nalaman ng mga miyembro, boom, wasak. Okay. Alam niyo na. Okay, so yes. wala tayong pag-usapan. Correct. It's That's a please, personal that's your personal opinion or may nagbalita sa akin at yung intel ko na yon. So meaning to say hindi pa siya totally guys, we are just finding for the truth. So hindi kami nakikipagmaritesan dito. Ang amin lang dito is syempre may mga iwan sources tayo, diba? Correct. Yes. May mga intel din tayo. So, hindi naman, kasi may mga times din naman yung mga sinasabi natin, lumalabas sa news, nauna nga lang tayo. Correct. Pero sa akin pero yung intel ko, sinabi ko the last time, ako yung nag-interview nun, na may huhulihin ngayong to. Di nga nagkamali ulit. May dadamputin talaga. And then, nakarinig nyo naman, ilang beses na sinabi nung aking intel na talaga may dadamputin. Yung tungkol naman dito sa isang insurance company na to, is legit yan. At nakita rin namin. Tinira nila si Risa Ontiveros para ma-divert kay Risa. But suddenly, nabigo itong isang newscaster na magaling na vlogger na mabagal, na may-ari ng restaurant ng big news na may dinuguan. Diba? Guys, joke lang yun yung sa dinugan. Yun nga naging doon. So yun na. Huwag na natin sabihin kung baka magkaroon pa ng advertisement. Basta, may purpose sila kung bakit nila tinira. Kaso nga lang, ang pinakamasaklap ito, hindi nag-click sa tao. Correct. Ito. Mas lalo pa nga nagalit ang taong bayan eh. Kasi una, nakita nila yung in fairness ako talaga, hindi ko talaga gusto yan si Risa Ontiveros. Hindi ko talaga binoto yan. Pero in fairness sa mga posisyon niya sa hearing, o lalong-lalo na dito, siya yung nagpursige na hindi lang dapat ngayon ang pag-iimbestigahan. Dapat ibalik yung panahon pa na kung saan pinamunuan ni former President Rodrigo Duterte ang bansa. So, ganun yun. Kasi, di ba, sa flood control issue, ngayon, nakafocus lang sa ganitong administration. Pero, si Risa Ontiveros talaga yung nagsabi na, saan yung mga leader? Bakit 2022 lang? Hanggang 2025 ang inimbestigahan. Nasaan na yung 2016? Pabili nga ako ng fake news. So, ganun yung tirada dyan. Okay. Oo. Yeah, guys, meron tayong gusto nating bigyan din ng way para marinig din natin yung kanyang Jake dito. Ano yung masasabi mo kung sakaling magpapalit man ng liderato bukas? Kay Tito Sen. Hindi magugustuhan ng taong bayan yan kasi unang-una si Tito Sen ang nagpaganda ng imahe ng Senado. Correct. Agree ako dyan, agree. Nung si Chis Escudero pa yung nakaupo dyan, wala. Diba ang gusto ng taong bayan i-abolish? Correct. Nung si Tito Sen ang napaupo dyan sa Senado bilang Senate President, biglang na ibangon pangsamantala yung integridad ng Senado. Na-balance. Oo, na-balance dahil inilagay sa Senate Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson na marami agad isiniwalat. Kasi biruin mo tol unang beses na nagsiwalat si Senator Ping, lumabas ang pangalan ni Henry Alcantara. Nung lumabas ang pangalan ni Henry Alcantara, sunod-sunod nang lumabas yung mga nasa likod nun. Correct. Kabilang na dyan sila Joel Villanueva, sila Jinggoy Estrada. Parang may yung iba punchline pa yan
Teka lang, maputol kita. Mapaputol kita, pare. May punchline yan eh. Alam mo ba punchline yan? Ito, ang tao na to. Mr. President, kaluluwa ng bayan to. Dapat na yung upo. Pre, dapat na yung upuan, pre. Umiikot-ikot ka dapat sa Mr. upuan. President, kaluluwa ng taong bayan to. Hindi po. Yung pinapalitan natin. Yung pinapalitan natin. Pangalan ng kali yan. Pangalan ng kali yan. Yung pangalan ko, nakatatak sa Bulacan. Mr. President. Grabe, nasingit. Nasingit Ito, pa. mukhang connected yan, pre, sa ano? Sa chismis ni Coach Jared, kung nabasa mo yon, Oo. yung dalawang religious group na pinondohan ni Sarah at saka ni Pulong. Yun nga. Isasabay yung Rigo doon sa Senate Yes. para hindi gaanong ramdam ng taong bayan. Exactly. Connected na connected yan, pre. So, So, lalim, di ba? eto ha, panawagan ko lang sa mga kababayan Pilipino natin. Alam nyo naman na naging malapit sa amin, especially sa amin, mga TVJ Defender si Tito Sen. Walang ibang hinangad si Tito Sen kung hindi magtrabaho, ibalik ang tiwala ng taong bayan sa Senado. Kaya maraming mga maibubulgar pa. Yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na special witness na ilalabas. Yun, waiting tayo doon. Marami talagang mahihila yon na mga nakaupo sa posisyon, especially mga senator at saka mga congressman. Yan yung iniiwasan nilang mangyari. Kaya hanggat maaga pa, pipilitin nilang mapatalsik si Tito Sen sa pwesto at saka mapalitan itong si Senator Ping Lacson. Ayun na nga. So, ito si Mima. Mima, ano masasabi mo doon sa gusto nilang mangyari sa Senado ngayon? Actually, kung ako Yung may iwan mong paalala sa taong bayan. Kung ako man yung tatanungin tungkol dito sa binabalak nilang rego doon sa Senado, isipin muna nila yung kapakanan ngayon ng taong bayan. Kung ako yung tatanungin, bakit nyo agad papalitan itong si Tito Sen, may problema pa naman tayo. Pwede bang palipasin muna ang panahon bago nyo gamitin yung pamumulitika? Pwedeng magkaisa muna tayo. Samantalang ating presidente, gumagawa, tumutulong, di ba? Wala na nga tayong vice-presidente, pati ba naman senador? Mawawalan pa tayo? Presidente lang bang kumikilo sa lahat? So, instead na unahin yung rego doon ngayon, bakit hindi na lang muna natin tayo magtulungan as a mamamayang Pilipino para dito sa mga kababayan natin na nasa lanta ng bagyo. So, alright mga minamahal, ikakat na natin to. See you sa ating next topic. Hintay muna, mamaya. Doon naman sa sinabi ni Mima na palipasin muna, kumbaga palipasin muna sa kapalitan. Ang hirap Hindi, para sa akin hindi naman talaga kailangan palitan si Tito Sen eh. Uy, wala akong sinabi yung palitan Hindi. Yung kumbaga inaano ko lang, yung nililiwanag lang natin sa taong bayan kasi may mga double cards na nanonood kay Mima. Oo. Hindi po ibig sabihin ni Mima na papalitan si Tito Sen. Oo. Ang sa amin lamang po, Unahin muna yung problema. Unahin muna yung problema bago politikahin si Tito Sen. Kasi sabi nga ni Koy, matagal na nilang gustong gawin yan kay Tito Sen. Para sa akin lang naman, in my personal opinion, hindi naman talaga kailangan palitan si Tito Sen kasi nga, balance ang Senate ngayon. Correct. Yes, alright mga minamahal. Kami po ay magpapaalam na. See you sa ating pangalawang topic. Thanks. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe sa lahat ng aming YouTube channel. Sundan kami sa lahat ng platform sa mas mainit pang balitaan. Yes. Ito, na maririnig nyo dito sa social media. Ito na yung pinagkakatiwalaan ngayon. Pinakikinggan ng taong bayan. Kaya sa lahat ng mga Pilipino nakikinig ngayon, mabuhay po kayong lahat, magkaisa tayo sa lahat na ito. Of course, supportahan niyo po ako sa Salamat po. Supportahan niyo po ako sa Monting Tini. cameraman. Saka thank you po sa lahat na hindi nag-skip ng ads. Yes. Ito, magpicture tayo para may pang thumbnail tayo.